Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang kagulat-gulat na balita ang lumabas kaninang umaga ukol sa isang malawakang operasyon ng mga otoridad laban kay President Kuting ng Norte Jr. sa Malacanang. Ayon sa mga ulat, ang operasyon ay isinasagawa ng mga general sa ilalim ng kasunduan ng mga pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Ang mga detalye ng operasyon ay patuloy pang tinitimbang at ang mga pangyayari ay mabilis na kumakalat sa buong bansa. Ayon sa ating mga informante, ang operasyon ay bahagi ng isang masusing pagsisiyasat na may kaugnayan sa mga umano'y iligal na gawain at isyu ng pamamahala ng bansa. Nagtipon-tipon ng mga general at ilang miyembro ng gabinete upang magplano ng mga hakbang upang mapanatili ang kaayusan at siguraduhin ang kaligtasan ng Estado. Sa kabila ng sitwasyon, patuloy ang pagsisiguro ng mga otoridad na magiging maayos ang lahat. Ang pangyayari, ito ay isang malaking hakbang, hindi lang para kay Pangulong Marcos kundi para na rin sa buong bansa. Ang pagkakaroon ng ganitong klase ng operasyon ay nagpapakita ng malalim na isyu na maaaring magbunsod ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng administrasyon. Magsisilbi itong isang malupit na pagsubok sa mga liderato ng bansa ayon sa isang eksperto. Sa kasalukuyan, nagiging usap-usapan ng mga posibleng dahilan ng mga hakbang na ito. May ilang analis ang nagsasabing may kinalaman ito sa mga akusasyon ng katiwalian at hindi pagkakapareho ng mga patakaran sa administrasyong Marcos. Wala pa ring opisyal na pahayag mula sa palasyo hingin sa operasyong ito. Ngunit ayon sa mga general, ito ay isang hakbang upang tiyakin ang katatagan ng bansa. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Tulog doon sa EDSA eh. Hindi kayo natutulog doon na sa sahig, kagaya ng mga tao nang giniginaw. Pagka umulan, nababasa. Hindi nyo ba naiintindihan yung hirap ng tao? I'm sure, pare-pares tayo ng sinasabi na tong administration, pahirap sa tao. Pero superficial ang dating. You have to be with the people to understand the people. No, hindi yung ay, rally. Tapos organize tayo ng rally. Organize kayo. Hindi ako nag-organize ng rally. Organize kayo ng rally. Tapos nun, wala kayo doon. Okay, nandun kayo at a selected time. Bago mag-check-in na kayo sa mga convenient rooms ninyo. And then, kawawa yung nandun sa EDSA. Pumunta, galing probinsya. O, paano na? You have to be with them. You feel the people. And that's leadership. Hindi yung leadership na kunwari. I'm sorry, pero ganun ang dating eh. Ewan ko ba sa inyo, kung magagaling kayo, sige, bahala kayo sa buhay nyo. Nagsasabi lang ako ng kaya nga di dumadami. Kaya kasi nga, nagasgas ng gusto ng mga tao. Tapos nagagalit kayo sa akin kung kunyaring nagre-real talk ako. Totoo naman eh. Nagre-real talk lang ako. Rally kayo, paano? Pa magpapasko. Ako simple lang eh. Magpasko muna kayong lahat. Ayoko munang sumali sa mga ganyan, sa mga rally. Magpasko muna. Kasi yun yung, sa tingin ko, tama. Bigyan ko ng halaga yung pagkakristyano ng mga tao. Yung mga Muslim nating kapatid. Siyempre, kakain din yung mga yan eh. Mag-celebrate din sila in their own way. Depende sa kanilang religious belief. Pero yung parang dating dinidikta mo na dito kayo, kinakailangan na mag-rally tayo. I don't see it na na practical, reasonable. Kasi kung mahirapan ng isa, mahirapan na lahat. We are fighting for the same cause eh. Why is it that some people will enjoy and then others will rot? Diba? Sa academy kasi, pagka ganyan, nagagalit yung mga kadete. Mag-i-enjoy ang isang kumpanya o dalawang kumpanya, isang batalyon, samantalang the rest of the corps rating. No? Mas maganda, rating na lang yung buong corps kasi pare-pares naman kayo equal and then wala namang enjoying. Diba? Kaya nga nung plebo, pagka sinasabi, because Mr. Enrique is very relaxed, Mr. Enrique wants to enjoy, lahat kayo mag-suffer. Yung ganun ba? Kasi ang training sa mindset ng academy noon,
ah, pagka nahirapan ng isa, damahin mo para lahat tayo intindihan natin. We appreciate yung once upon a time, mga PM mayor, we appreciate yung pinagdaanan natin. Pero habang tumataas kasi sa rangko, yung rangko pumupunta sa ulo. Let me remind you mga kakabalyero and pati ng mga MUP na retired. Meron kasing mga pumasok sa akin ng mga feedback, no. Pati mga kaklase ko nagagalit nga sa akin mga negative, no. You know, hindi ito tungkol sa akin, no, Mamistano. Hindi sa akin to, hindi tungkol sa akin. Ang pinag-usapan dito, yung future ng bansa natin. Aanin ko yung maging member ng klase, 192 tayo or more kasi may mga associate member tayo. Ay lost track kung ilan tayo lahat. Hindi naman umaten ng mga meetings Kasi alam niyo kung ba't hindi umaten ng meeting? Kasi ayaw ko makompromise. Hindi niyo alam yan ano? Ang tingin niyo, hindi ako umaten ng meeting kasi shabby ako. Hindi ako ma-attend ng mga reunion natin because I am one person less sa mga ginagastos ninyo na ewan ko kung saan nyo kinuha. Kung sa kapanambayan yung kinuha, negative ako doon, ayoko. And ayoko, natatanggapin ko yon. Kaya kung magbigay kayo ng golf equipment, magbigay kayo ng mga libreng t-shirt, libreng kung ano man, para sa klase, ayoko nang halukayin kung saan galing. Mag-aaway lang tayo. Kaya better, wag na lang ako pumunta. Yun yung punto ko. Para wala akong pananagutan sa taong bayan. No? Pero yung iba kasi sa inyo, nakikinig sa naratibo ng putaragis na administrasyon na to. Sasabihin niya, nagmumura ako. Nung ko nagmumura ako, hindi ako desente. No? Pero yung puso ko, para sa tao, para sa taong bayan. This is not about me. This is about the future of this country. This is about the Filipino people. I don't care, kunyari 192 na minsan, hindi naman lahat kalahati lang naman I don't care, kunyari maraming mistako ang ayaw sa akin, ayaw sa style ko. I don't give a shit kung ano. Bakit? Tumatakbo ba ako ng Barangay 83? Barangay Matikas? Hindi. Ang akin, gusto kong ituwid yung mali na nakikita. Kino-call out ko yung mali. At habang may nakikita na taong bayan na galit, and I am part of that taong bayan, na pagka nakikita na tinatrample on yung konstitusyon natin, no? Ginagago na tayo, ninanakawan tayo big time. Hindi nga ma-explain yung ginto, hindi nga ma-explain yung PhilHealth, zero budget. Nag-transfer pa ng 90 billion, buti nahabol yung 30. Yung 60 billion na ilipat. Tanong, naibalik ba? Tapos si zero budget nyo, gumanti sila. Kasi umangal yung PhilHealth. Ginantihan, naging zero budget. Samantalang yung mga AKAP, yung mga ayuda, may budget. Sila may budget. Alam nyo, itong Congress, kahit saan nyo daanin, napakawalang niya. Kahit they are trying to paint a picture na mabait sila, no? Na makatao, it is the opposite. Mga demonyo ang Congress. Kitang-kita sa kilos nila Contempt, kaliwa kanan. Resource speaker ka, contempt ka. So, mga bok, nakakahiya nga Kung gusto niyo expel ako sa klase, expel niyo ako. Okay lang sa akin. I don't need the class approval. 192 kayo. Ilan nga lang dyan yung maingay na may pride. Yung rangko umabot sa ulo. No? Isipin nyo, mahiya kayo. Magpe-pensyon kayo. Yung nagbibigay ng pensyon ninyo, hindi naman yung mga politiko. Kumakayod na taong bayan na nagbibigay ng pensyon ninyo. And here you are. Kailangan ng taong bayan nung tumayo kayo. And what are you doing? Iwas pusoy. Nihintay nyo kung sino mananalo. Wala kayong kamoral-moral na uprightness Hintay nyo kung sino manalo at saka doon kayo lilitaw.
Anong klaseng tao yun? Oportunista. Hindi kayo makadecide kasi may mista tayo sa gobyerno. Pwede ba isipin nyo yung kayo may mista ka sa gobyerno, kayo wala, isipin nyo yung tama? Tama ba yung ninanakawan tayo? Tama ba yung may nagdodroga sa Malacanang? Tama ba yung mga kilos ng mga tao, Malacanang and around Malacanang o mga supporters sa Malacanang? Tama ba yung abuso sa power? Tama ba yung nagko-contempt kaliwa kanan na yung mga convicted at saka well-known na mga CPP, NP, NDF, na mga congressmen, Makabayan Black, sila pa yung nagdidikta ngayon kung paano yung taragis kayo. Tama ba yung ipipilit yung kaso sa mga Duterte, sa mga kala Badoy, kala Eric, sa SMNI, kay Kibuloy, without due process? Putragis, ano nangyari sa bansa natin? And here you are, you're silent. And porke ako ang ini-issue ninyo, nakikisakay kayo sa naratibo ng Malacanang, ako pa yung masama ngayon. Ay nako, bahala kayo sa buhay nyo. I don't need your approval because what is important to me, I have the support of millions ng mga Pilipino. Ngayon, i-challenge nyo million. Oo, sige, hintayin nyo. When we proclaim, when we stand up and finish this stupid senaryo na nangyayari sa bansa natin, hindi pwedeng pabayaan ng taong bayan. Article 2, Section 1 ng Constitution, nandun lahat. Sa mga nagbabalak palitan yung Constitution, I say no. I say no. Kasi hindi nyo pwede basta palitan yung Constitution. Basahin nyo na muna. At doon nyo sabihin nyo sa akin kung ano yung mali. Basahin nyo na muna. Ilagay nyo sa puso nyo. Ako lahat na sinasabi ko, nagsasalita ako, pinagbabasihan ko, Constitution with the sovereign Filipino people ever since nung nagsalita ako. Meron tayong Constitution, yun yung ipatupad natin. Meron tayong ayusin sa Constitution, yun ang akin. Ayusin natin yung mga mali. Pero as far as we are in right now, yung Constitution natin, it should stay, it will hold. Hindi ako naniniwala na yung panukala ng iba na i-abolish yung Constitution. Constitution lang yan ng mga mayaman. Paano naging Constitution ng mayaman yan? Nakalagay nga, we the sovereign Filipino people. Basahin niyo yung preamble. Basahin niyo yung Declaration of Principles. Nandun lahat Life, liberty, property, all power, all authority emanates from the Filipino people. All government authority, na yan. Nandun lahat sa Constitution. Basahin nyo. Kung meron man mali, it is in the interpretation at saka dun sa implementation. Ginago naging legal ang nakawan yung akap na yan. So, ang kinakailangan natin, mag-rev-gov tayo, ayusin natin lahat. Ayusin. Hindi na pwede yung Mr. Nice Guy. Hindi na, please, hindi pwede. Ginago na tayo ng mga politiko. Ang pinangahawakan lang ng taong bayan ay yung konstitusyon. Tapos nun, you will trash it. No. I say no. We will abide by the Constitution. We will implement the Constitution. We will amend the Constitution when we see there is something to amend, when we see something na dapat baguhin and improve on it. Hindi pwedeng kada revolusyon, palit Constitution. Putragis tayo mga Pilipino. There's got to be a working formula, a framework of order. And I see yung 1987 Constitution natin is enough to begin with. Kung magkaroon man tayo ng revolusyon, kung magkaroon man tayo ng uprising ng mga tao, doon tayo magsimula sa Constitution. Doon sa mga nagsasabi na baguhin, palitan yung Constitution, sa ibang bansa kayo. Mag-declare ako ng isang bansa na para sa inyo. Republic of what? Anong bansa yan? Doon kayo.
Republic of Bangag, doon kayo. Republic of Corrupt, doon kayo. Sama-sama kayo lahat doon. Doon kayo lalaki lahat. Utang, hanip kayo. Hindi okay sa inyo yung magmura ako. Okay, sige. I know, nagmumura talaga ako eh. Magpapakadesente ko? Hindi. Alam nyo kung ba't ako nagmumura? Kasi tarantado talaga yung dapat murahin. Sobra, sukdulan ng mga walang niya kayo. Pinagkatiwalaan kayo ng taong bayan. Public office is a public trust. Pinagkatiwalaan kayo. Anong ginawa nyo? Inabuso nyo ang tao. Ngayon, mali pa yung tao. Ngayon, anong-ano kayo? Hibang na hibang kayo sa kapangyarihan ninyo as if wala nang katapusan yung kapangyarihan nyo. Mga loko-loko, pinahiram lang namin sa inyo yan. True power lies with the Filipino people and we will show to you what that power is. Hintayin lang kayo, tapos lang namin yung Pasko tsaka New Year eh. Wala nang sikreto. Ina-announce ko. No, we will show you the true power of the Filipino people. And I will stand for it. Si Metran, FGF, lahat kami. Yung mga alangan ni FGF, huwag kayo sumali. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero kinakailangan ipakita, magsama-sama tayo, itayo natin, linisin natin ang Pilipinas, ayusin natin. We implement the Constitution. BBM, meron kang hanggang 25. Sinasabi ko, seryosohin mo. Hanggang December 25 as the President of the Republic na hinalal ng taong bayan. The Board of Directors kami yon. Hinalal yung Presidente ng Pilipinas. Nagalal kami ng Vice President. Kung sakasakaling ikaw, palitan ka namin, terminate ka namin, lalagay namin yung Vice President. Tatanungin ko lang si Vice President, kaya mo? O hindi mo kaya? Gusto mo? Ma'am? Gusto mo? Love you. Gusto mo? Kaya mo? Susuportahan ka namin with the power of the Filipino people. Hindi yung kung sino-sinong may nagsasabi akong tumayo. Wag na! Ayokong tumayo. Linchuga na yan. Ang daming problema, pamamanan nyo sa akin. Gusto nyo kong matake. Ilagay natin sa tama ang may mandato si BBM at si Inday. Ngayon si BBM, sinayang yung mandato. Yun yung reality. Yun yung real talk. Sinayang. I'm trying to save you, BBM. I'm trying to save you. Sana magad. Sayang yung binigay sa'yo eh. Binaboy mo eh. Kamot-kamot ulo ka. Anong gagawin natin? Mario Joseph ka. Papabayan mo sa asawa o kaya kay Tamba. Hindi. Tumayo ka. Be presidential. Be presidential. Ay, nako. Meron ka hanggang 25 December. Yun yung ultimatum ng taong bayan sa'yo. Hanggang December 25, you talk to the people, you tell them you're going to submit yourself to a hair follicle drug test. Hindi pwedeng yung angas ka, angas presidente, angas mayabang, angas ka above the Filipino people. Hindi pwede yun. We, the sovereign Filipino people, magbasa ka ng konstitusyon, memorize mo. Tanungin ko sa iyo yan eh. Nang tokwa kayo, mga palpa kayo, mga wala kayo sa hulog, mga politiko. Pati kayong mga MUP na hindi makadesisyon. Isipin nyo, pensyon ninyo galing sa taong bayan. Kayod na kayod ang taong bayan. And here you are, enjoying the pension. Maglalabas kami ng decree na hindi pwede yan. Hindi pwede yan. So, you better choose a side. No? You pick a side. Kung gusto nyo dyan kay BBM, dyan kayo. The middle ground is taong bayan. The middle ground is taong bayan. Yung Constitution. Yun yung middle ground. No-brainer. No? Pag kayong taong bayan ang tumayo, you pick a side. Taong bayan ba kayo? O dito kayo sa side ng Marcos? O dito kayo sa side ng Duterte? Kung dito kayo sa side ng Duterte, walang problema. Kasi yung Duterte, nasa Constitution na siya yung successor. Walang problema eh. Pero kung nag-pick kayo sa side ni BBM, you're choosing the side of drugs, communist, plunderer, abuso sa power, violators ng Constitution.
doon kayo. You better defend him to the death. Diba? Because the people rising up will be in the millions. And you better defend what you believe in. Kasi kami, we will defend what we believe in, the Filipino people. Di pwede yung astang mga, ano tayo, astang Jurassic tayo. Masyado tayong ano. Okay, yung inaano ko. Kaya, yung nagsabi sa akin, mga bok, hindi, may mga nahihiya na mga mista, natatakot, baka sabihin, shabby sila. Bok, wag nyo nang pagkasayan ng panahon. Wag nyo na akong pagkasayan ng panahon. As far as I'm concerned, yung klase, okay lang sa akin, i-expel nyo ako sa klase. The end is not my class. Class 83 is just class 83. Once upon a time, we were cadets. You rose through the ranks, yung iba sa inyo sobrang pride, yung iba sa inyo sobrang entitled, yung iba sa inyo corrupted. Hindi lahat. Yung iba sa inyo tahimik, natatakot, nahihiya. Yung iba sa inyo kilala ko. Alam nyo kung saan ako nagte-take off. Pero yung siraan nyo ko na siraan, di ko naman kayo sinisiraan ha. Bakit nyo ko pinipersonal? Ba't kayo nakikinig sa naratibo ng Malacanang? Well anyway, okay lang yun kasi nakikilala ko kayo lalo eh. And all the more ako nahihiya na maging miyembro ng klase. Kasi paano ko kayo tatawagin na kaibigan kung ganyan kayo? Walang kaibigan na ganyan. Nakatalikod ako na sisiraan nyo ko. Di ba? Mali kayo kung tutignan nyo, kahit saan nyo daanin. Kasi, hindi pwede kayo, and this goes for all PMAers and all MUP for that matter, hindi pwede kayong walang paki. Future ng bansa ito. Sinabotahe tayo. Inarantado tayo. Tama lang na magalit yung taong bayan because karapatan nilang magalit. Sila kumakayod. Kayo rin kumakayod kayo. Kinakaltasan kayo ng tax. Merong VAT, merong income tax. Kinakaltasan kayo at pumapasok lahat sa gobyerno. Ang koleksyon ng Republic of the Philippines is 4.5 trillion. A big percentage of that is probably coming from yung mga BIR, mga customs, duties, etc., LTO. Pero meron nung portion galing sa income taxes ng tao. Kumakayod ang tao para suportahan ang gobyerno natin. They deserve the best service, government service. They can demand government service. Maayos, matino. Kaya ngayon, pagka ninanakawan tayo, yung simpleng droga, dumadami. Concern na sila, lalo OFW. Concern sila. Pag uwi nila, baka durugista na yung anak nila. O na-rape na. O yung asawa nila, bangag-bangag na. O ng babae na. Sira yung pamilya. Yun yung takot ng OFW. They deserve the best treatment, the best government service, the best output. Because binubuhay nila yung bansa natin. Ano, okay lang yung nakawan tayo? Okay lang na may komunista sa gobyerno? Okay lang ba na inaabuso tayo? Binabastos yung konstitusyon natin? Sa akin, di okay yun. That's why we have to stand up. Now, kung meron tayong differences, manigas kayo. Wala akong pakialam sa inyo eh. Hindi namin kailangan ang mga tao na sobrang taas, ang antas na yumabang na or baka nakinabang sa pagnanakaw once upon a time in their lives na they got away with it. So ngayon, pumipensyon na lang. Hindi namin kailangan ng mga ganong taong. Kailangan namin ay isang totoong